Magandang umaga po at Happy New Year sa inyong lahat. No? Aga ng Happy New Year, ano ho? Kala nyo, Happy New Year paghahating gabi ng December 31. Ngayon po'y Happy New Year sa taon ng bagong liturhiya ng simbahan. Ganyan po ang patakbo, no, ng ating buhay pananampalataya. Kapag sumapit yung unang linggo ng Adbyento, yan po, no, ang sinasabing bagong taon ng liturhiya, no? Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, Happy New Year. Ayan. Wow, napaaga, no? Alam nyo, alam natin na kapag dumarating ang Adbyento, muli nating pinagninilayan, no, ang ibig sabihin ng salitang Adbyento mula po sa salitang Latin na Adventus, na ang ibig sabihin ay to come, pagdating. No? At sinasabi nga po, no, na yung pinagninilayan lalo na sa mga linggo ng Adbyento ay yung tradisyonal na dalawang uri ng pagdating. Yung una po ay pagbabalik tanaw sa unang pagdating ni Jesus nung siya'y isilang, lampas 2,000 taon na nakararaan. Kaya nga, yan ang anibersaryo ng kanyang kapanganakan. Yung ikalawa, yung ikalawang pagdating, yung paghuhukom. No? Di natin alam kung kailan yan. Pero yan ay darating. Nasasaad yan sa ating Biblia, lalo na sa mga pagbasa kapag Adbyento. At dapat din maging maliwanag, no, ang aspeto na ito ay paghandaan. Yung ikatlo ay yung pagdating ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi naman kailangan mag-antay ng ikalawang pagdating. Araw-araw dumadating siya, di ba? Dumadating siya sa iba't ibang paraan. Kailangan lang, no, sensitibo tayo, no, at tanggapin siya, no, sa kanyang pagdating. Maaring sa pagdiriwang ng banal na misa, darating po siya dahil tatanggapin natin siya sa banal na komunyon, di ba? O maaaring pagkatapos ng misa, may makakasalamuha kayo sa tahanan o dyan, no? Habang naglalakad kayo. At maaaring sumagi sa inyong isip at puso, no? Na itong taong itong naka-enkwentro nyo'y si Jesus, no? Sa mukha ng inyong kapwa. Kaya maraming paraan, no, na si Jesus ay dumarating sa atin araw-araw. Kapag Adbyento, sinisindahan natin yung Advent Rite, di ba? Kasi 4 ang linggo ng Adbyento. Ito nga, sinindihan na natin yung unang linggo, ang unang kandila ng Adbyento, simbolo ng unang linggo ng Adbyento. Susunod na linggo, ayan, magkakasunod yan. Itong kulay rose o pink, yan ay sa ikatlong linggo ng Adbyento. No? Kasi tawag dyan ay Gaudete Sunday, di ba? Galak, kaya kulay pink, no? Medyo humuhudyat na malapit na ang araw ng Pasko. Ano ba ang hamon sa atin ng Panginoon para maghanda sa kanyang pagdating? Nais kong tignan ng ating pagbasa at maaaring humugot ng 3 disposisyon para talagang makapaghanda ng maayos para si Jesus ay muling isilang sa ating puso. Yung una, pagbabalik loob. Nasasaad sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, at ito'y sa bandang huli na ng aklat, no, ng Matandang Tipan, na ang
mga Israelita noon na galing sa Babylonia at nakaranas ng paghihirap at alam nila sila yung makasalanan, ay bumabalik na. Hindi lamang sa kanilang tunay na tahanan, kundi bumabalik na sa Panginoon. At binabalikan din nila ang kanilang nagawang mga pagkakamali at binabalikan din nila kung paano nga ba inanyayahan sila ng Diyos na magbagong loob o magbalik loob sa Kanya. Ang ganda nga ng larawan, no? Larawan ng luwad, clay, tsaka yung magpapalayok, potter, di ba? Sabi nga nila, no, parang ang Diyos, ayan, magpapalayok, no? Hinubog sila, hinuhulma sila, parang luwad, no? Para maiayos, no? At ang hugis ay kaaya-aya sa Diyos. No? Alam niyo, kapag Adbyento, isang napakagandang paraan para magbalik loob sa Diyos, katulad ng Kuresma, ay mangumpisal. No? Kaya nga sabi nila, Advent has a penitential spirit. Dapat nagkakaroon din tayo ng pagkakataong pumunta sa pari at mangumpisal para ihanda yung puso, para yung puso natin malinis sa pagdating ni Jesus. Kaya kita nyo, ang kulay ng Adbyento ay violet o purple, di ba? Parang Kuresma. Kasi hinahamon nga tayo na magbalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan, no? At gumawa uli ng kaaya-aya para sa pagpapanibagong buhay kay Kristo. Yung ikalawa ay paghihintay. Nasasaad sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Korinto. Sabi nga ni San Pablo, yung mga taga-Korinto, no, dapat ding maghanda sa pagdating ng Panginoon sa kanilang buhay. Alam niyo, yung paghihintay, hindi madali. Kailangan pasensyoso ka. Swerte nga tayo ngayon pag may hinihintay ka. Appointment, nakapila ka, may cellphone ka, di ba? O, nalilibang-libang ka. Nung wala pa yan, naku, nakakainip. At yung iba, pag hindi na nakayang intayin ng ka-appointment, aalis na lang. Kasi late. Kaya sabi nga, dapat patient waiting. Pero ano bang sabi dito, no? Pag sinabing patient waiting, no? Yung paghihintay ng may pasensya. Kasi hindi naman basta kung sino ang inaantay natin, si Jesus. Pero magandang isipin, no? Sa paghihintay natin na mas hinihintay tayo ng Panginoon na mapasa Kanya. Kaya nga, sabi daw, no, sabi sa Ingles, Advent is not only our waiting, tayo, but it is the waiting of God. The waiting of the Lord. Ano inaantay ni Lord sa atin? Inaantay ni Lord na magbago na tayo ng ugali, magpatawad na tayo sa kapwa, nagkasaktanan, di ba? Sa pamilya, opisina, pamayanan. Naantay niya na sana dumating na yung pagkakasundo ng mga magkaaway. Paghihintay na sana kapayapaan ang siyang mamayani sa ating puso at puso ng bawat isa sa ating pakikipag-ugnayan. Pero meron pa pong ikatlo, at ito po yung pagbabantay. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo ayon kay San Marcos. No? Sabi nga dito, no? Mag-ingat kayo dahil hindi mo alam kung anong oras darating, no? Ang Diyos. Kaya dapat mapagbantay, no? Binigyan nga niya ng larawan dito yung bantay pinto. Kasi pwedeng dumating siya ng hapon, hating gabi, madaling araw, dapat ready ka na.
Paano ka ba magiging mapagbantay kung yung buong katauhan mo ay mulat? Di ba yung nagbabantay gising? Yan po mahirap sa mga security guard ngayon, di ba? Lalo na yung mga panghating gabi. Madadatnan mo, natutulog. Di mo naman masisisi dahil sablay sa oras yung kanilang sitwasyon. Dapat natutulog kapag gabi, gigising ka sa umaga. Nagkataon, night shift sila. Pero sinasabi, kapag nagbabantay ka, mulat ka. Dapat bukas ang iyong mata. Dahil alam mong darating. Hindi lang bukas ang mata, bukas din ang isip. Hindi lang bukas na isip, bukas ang puso. Dahil alam mong tatanggapin mo si Jesus. Pero alam nyo, itong nais kong bigyang diin. Dapat bukas din yung mga kamay. Yan ang hamon ng Adbyento. Dahil yung pagbabantay natin ay magiging akmang-akma na makikita ni Jesus na naghanda tayo kung bukas ang ating mga palad para magkawang gawa. Bukas palad na nagbibigay sa kapwa. Kaya nga, alam nyo, mapapansin nyo itong Disyembre, ang daming mga sinasabing gift-giving, di ba? May mga apostolate tayo, may mga pinupuntahan tayong iba't ibang lugar, no? Mga dukha, mga orphanage, no? Mga home for the elderly. Nagkakawang gawa tayo. Tama po yan. Pero ang hamon ng Panginoon, sana wag lang pag Disyembre, wag lang pagdarating ang Pasko. Dapat sa araw-araw nating buhay. Ayan po, no? 3 paraan para maghanda sa pagdating ng Panginoon. Pagbabalik loob, paghihintay, pagbabantay. Sana po, no? Maging maayos ang disposisyon natin dahil ang nais natin yung ating puso ay malinis at handa para si Jesus ay isilang pagdating ng Pasko. Amen.